Bigla niyang narinig si Anam na tinatawag ang kanyang pangalan at nagtatanong kung nasaan siya. Sagot ni Jong sa kanya na nandito siya. Nang maglakad si Anggam papunta sa kanya, sabay silang bumati sa kanilang guro. Sinabi sa kanya ni Anggam na kailangan nila si Jong upang bisitahin ang Mount Wasek. Natigilan si Chung. Iniisip niya kung talagang sinusubukan niyang ipadala siya sa malupit na bundok na iyon na parang isang lakad sa parke. Iniisip din niya kung may hiya si Anam even. Sinabi niya kay Anam na maraming malalakas at masiglang sahyong at nagtanong kung bakit niya siya pinapunta. Pagkatapos ay humajijek siya at sinabing siya ang pinakabata, kaya natural na siya ang may pinakamahinang katawan at body lightening technique sa kanya. Sabi ng diretso ang mukha, at siya lang ang walang ginagawa, humajijek siya at tumugon ay nagwalas siya ng kaunti sa harapan. Tinatanong din niya kung bakit kailangan niya itong pumunta doon. Ibinigay niya sa kanya ang isang liham, at tumugon na kailangan niya lang siyang ihatid ang liham na ito sa alinman sa sect leader o ahensya sa pananalapi at ekonomiya. Dahil ito ay masyadong apurahan, sa tingin niya ay hindi na nila ito dapat ipagpaliban pa. Binanggit din niya na dahil ito ay mula sa Yuna Merchant Guild, dapat itong tretuhin ng maingat ni Ana. Nagulat si Gul nang marinig iyon, at ibinulong kay Chung na ang Yuna Merchant Guild ay ang alyansa ng merchant na kinabibilangan ni Elder Huang. Kinuha ni Chung ang sulat na iyon mula sa kanyang mga kamay sa kanya. Sabi nila tumatakbo sa likod. Dapat silang umalis kaagad. Sumagot si Chung na ihahatid niya ito ng mabilis hanggat kaya niya. Tumatakbo si Chung patungo sa Mount Wasek habang dumadaan sa mga taluktok. Laminggaling siya sa paligid kung walang nakakakita sa kanya. Inilabas niya ang sulat sa kanyang t-shirt. Tinitigan niya itong mabuti at iniisip kung ito ba ang sulat mula kay Elder Huang ng Merchant Guild ng Yuna. Pero naisip niya na, dahil bali-balitang wala siyang malay, maaaring galing iyon sa isa niyang kampan. Nang tingnan niya ang selyo, isang demonish na kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan, at iniisip niya kung hindi ba normal para sa kanya na gustong makita kung ano ang nasa loob ng sulat na dapat niyang ihatid. Pagkatapos ay binasa niya ang pangalan sa send. Ang liham ay ipinadala sa sect leader na si Chung. Iniisip na kung ang isang liham ay nagmula sa isang lalaki na halos walang malay, nangangahulugan ito na may mahalagang nangyari sa kanya. Ginagamit ni Chung ang kanyang enerhiya upang makagawa ng isang matalim na talim at mahusay na tinanggal ang selyo upang mailagay itong muli. Sa palagay niya ay dapat silang magtulungan sa mga panahong ito, at maaaring tumanggap siya ng malaking pabor bilang kapalit. Binuksan niya ang papel at nagsimulang magbasa. Nakasaad dito ang pagbati sa simula. Kaya nilaktawan sila ni Chung at binasa ang pangunahing katawan. Sinasabi nito na nakakahiyang magpadala ng liham sa sect leader ng ganito pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nakipag-ugnayan. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ito ipinapadala ay dahil sa patuloy na paghina ng kondisyon ng kanyang ama. Sa pagbabasa na iniisip ni Chung kung ipinadala ni Huang San ang liham na ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbasa muli. Sinasabi nito na, tulad ng maaaring alam na ng sect leader, maaaring ito ay isang bagay na napakanatural, kung isasaalang-alang ang katandaan ng kanyang ama. Ngunit kamakailan lamang, ang iba pang mga sintomas, bukod sa mga mula sa natural na pagtanda, ay lumalabas. Ang kanyang chi veins ay kumikilos ng hindi mapigilan, at ang kanyang buong katawan ay namula. Nawalan siya ng malay at hindi na siya makagalaw. Isang itim na liwanag ang lumitaw sa kanyang glabela. Huminto si Chung sa pagbabasa doon at nagtataka, nakakagulat, kung iyon ay isang taong kilala niya. Nabanggit din sa liham na ang Uni Merchant Guild ay kumuha ng maraming kilalang doktor upang gamutin si Huang, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nakapag-diagnose ng sakit. At bilang huling paraan, ipinapadala niya ang liham na ito sa mga may koneksyon sa kanyang ama. Sinabi niya na kung sakaling may alam sila tungkol sa sakit ng kanyang ama, hinihiling niya sa kanila na makipag-ugnayan sa kanya sa anumang paraan na pinakamaginhawa sa kanila at sa taong naghahatid sa kanila ng impormasyon tungkol sa kung paano gagamutin ang sakit ng kanyang ama. Nangako siya, sa pangalan ng Union Merchant Guild, na babayaran nila ang pabor na may napakalaking gantimpala. Tinapos ni Jiang Guihuang Union Merchant Guild Master ang sulat sa pagsasabing maghihintay siya sa magandang balita. Laking gulat ni Chung nang mabasa ang liham at sinabing walang paraan na mapapagaling ito ng mga ordinaryong doktor. Ang sakit na ito ay tinatawag na bulaklak ng demonyo. Mula sa labas, ang mga sintomas nito ay parang matinding pagkalason.
Iyon ang dahilan kung bakit malamang na sinubukan ng mga doktor na gamutin ang sakit na katulad ng kung paano nila gagamutan ang pagkalason. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan kung bakit siya nababalisa ngayon ay dahil ang bulaklak ng demon ay isang sintomas na lumalabas kapag inaatake ng ilang mga teknik ng Heavenly Demon Sect. Napapikit si Chung sa galit kapag iniisip ang mga demonyong iyon. Akala niya karamihan sa kanila ay nalipol sa Killian Mountains, ngunit naniniwala siya ngayon na ang kanilang lifeline ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang problema ay ang mga kasuklam-suklam na iyon ay hindi lamang nabubuhay, ngunit nararamdaman ni Chung na may binabalak sila sa rehiyon ng Jiangyuan. Naiirita siya sa pag-iisip kung may sama ng loob sila sa Mount Wasek o ano. Sa galit, sumigaw siya at nagtanong kung bakit patuloy silang nagdudulot ng gulo para sa kanila, at kung bakit kailangan nilang salakayin si Elder Huang, sa lahat ng tao sa buong rehiyon ng Jiangyuan. Muli niyang tiningnan ang sulat at tinanong kung hindi ba ito masama. Hindi talaga matiyak ni Chung kung ito ba talaga ang bulaklak ng demonyo sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga paglalarawan sa sulat. Kailangan niyang kumpirmahin sa sarili niyang mga mata. Una, higit pa rito, mayroong napakalaking gantimpala. Iniisip ni Chung na siya mismo ang dapat bumisita sa kanila. Sinabi niya na, ayon kay Jogul, ang Yuna Merchant Guild ay dapat magkaroon ng lubos na kayamanan. Iniisip niya na kung ang isang guild na tulad niyan ay magsasabi ng napakalaking gantimpala, hindi niya maisip kung gaano ito kaganda. Idinagdag niya na kung ang Jiangyuan at ang Demon Sect ay hindi nagkaroon ng digmaan sa 100 taon na siya ay nawala, hindi maraming tao ang makakaalam tungkol sa pagkakaroon ng bulaklak ng demon. Ang mga maaaring nakakaalam tungkol dito ay pinatay ng Heavenly Demon sa Killian Mountains noong araw na iyon, ngunit walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari. Ibinalik ni Chung ang selyo at tinatakan ito upang walang makaalam. Binasa niya ang sulat. Sa pamamagitan ng pagtingin sa liham, iniisip niya na maaaring mayroon pa ring nakakaalam tungkol dito, at kung makikita nila ang liham na ito, maaaring mapunta ang mga bagay sa maling direksyon. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa templo at sinabing hindi niya hahayaang mangyari iyon, dahil walang sino man ang maaaring manggahas na hamarang sa pasyente ng dakilang Chung Mayong. Idinagdag niya na kung ito ay tungkol sa pera, kaya ayon sa paraan ng tao, dapat niya itong tulungan. Gabi na pala. Ang mga mag-aaral ay umaakyat pabalik sa templo na nagtatanong kung hindi nila sila mabibigyan ng matutuluyan sa Huam Prefecture. Ang ilan ay nagrereklamo na sila ay umaakyat baba sa bundok araw at gabi, at sila ay hihimatayin sa ganitong bilis. Halos marating na ni The Great Sahyong ang entrance ng Sigul ay tumatakbo mula sa loob, sumisigaw ng kanyang pangalan, nakikita siyang ganoon, nagtataka si Sahyong kung bakit parang nagiging immature si Gul araw-araw. Sinabi sa kanya ni Gul na ito ay isang emergency at tungkol kay Chang Myung. Nag-aalala si Sahyong, iniisip kung ano ang maaaring mangyari, hiniling ni Gul kay Sahyong na sundan siya ng mabilis. Binuksan ni Gul ang pinto, at nakita ni Sahyong na wala doon si Chung na sumisigaw. Tinanong niya kung saan tumakbo ang lalaking ito papunta kay Gul at sumagot na hindi ito ang kaso, at sinabihan siyang tingnan ang sulat na iyon sa kanyang kama. Binuksan ni siyang ang sulat, at sinabi nito na mawawala si Chung ng ilang araw dahil may biglang dumating. Siya ay humihiling sa kanila na magkaroon ng isang dahilan para sa kanya sa Sasukaks gayon din, kung sila ay laktawan sa pagsasanay, siya ay yumuko ang kanilang mga likod sa likod kaya dapat sila siguradong magsasanay. Si Feihyong ay nagsimulang manginig sa galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinawag siya ng mga pangalan. Tinanong siya ni Gul kung ano ang dapat nilang gawin. Lumamig si Sahyong at sinabihan siya na siguraduhin na ang iba ay itikom ang kanilang mga bibig tungkol dito. Sinabi ni Gul na magiging masama kung sila ay mahuli. Naikuyom ni Sahyong ang kanyang kamao at sumagot, wala namang iba kung sasabihin nila ito sa kanila. Sinabi niya na dahil sinabi ni Chung na mawawala siya ng ilang araw, kailangan nilang subukang itago ito sa abot ng kanilang makakaya. Iniisip ni Sahyong na kung hindi nila aktibong hahanapin si Chung tulad ng ginawa nila ngayon. Walang paraan na ang mga nakatataas ay nagmamalasakit sa isang ikatlong klaseng disipulo. Maaari silang makatakas dito kung sila ay sapat na swerte. Nag-aalala pa rin si Gul at sinabing hindi niya alam kung ano ang kanilang gagawin kung sila ay mahuli. Tinatanong ni Sahyong kung ito ba ang inaalala niya. Mukhang blanko si Gul sa narinig. Binanggit ni Sahyong na medyo nag-aalala siya tungkol sa ibang bagay.
Nag-aalala siya sa bagay na naging dahilan ng pag-alis niya ng ilang araw. Nagtataka sila kung gaano kalaki ang gulo na pinaplano ni Chung na idulot sa oras na ito sa kabilang panig. Si Chung ay dumaan sa isang masukal na kagubatan sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang puno patungo sa isa pa. Ilang sandali pa ay humihingal na siya sa lupa. Kailangan daw muna niyang huminga. Pagkatapos magpatakbo ng 300 listahan ng sabay-sabay, simula sa templo ng Mount Wasek, pakiramdam niya ay tuyong-tuyo ang kanyang bibig at siya ay pagod na pagod. Iniisip niya kung sobra pa ba ito para sa katawan na ito. Tumingin siya sa langit at naalala na sa kanyang prime time, sapat na ang isang pagtalon para makalampas siya sa isang buong bundok, at makatawid siya sa isang buong ilog sa pamamagitan lamang ng 2 hops. Wala na sana siyang oras para makarating doon, kahit nasa pagod na paglalakad. Gusto niya ng masarap na tasa ng malamig na tubig. Inaabangan siya nito. May isang bayan, at ang tagal-tagal na rin simula noong narito si Chung. Ito ang Xi'an City. Nakangiti, marami na rin daw siyang alaala sa lugar na ito. Naalala niya sa past life niya, noong second-class disciple pa siya, pumupunta siya dito at sinasabing wala nang mas maganda pa kaysa sa pag-iwas na makita siya ni si Haiyan habang umiinom at naglalaro. Minsan ay medyo nahihilo na siya nang may mabangga siyang dumaan at nahulog ang bote niya sa kamay. Siya at ang isa pang lalaki ay parehong tumalikod. Tinanong siya ng mayabang na lalaki na iyon kung hindi niya naisip na dapat siyang humingi ng tawad pagkatapos niyang makabangga ang isang tao, na parang nagulat. Sinabi niya na naamoy niya ang isang bulok na plum sa isang lugar, at nagtanong kung ito ay isa pa mula sa Mount Wasek. Nang marinig iyon, binigyan siya ng galit na tingin ni Chung. Nagkalat ang kanyang alak sa buong sahig. Sinabihan ni Chung ang lalaking iyon na kunin ito. Gulat na gulat ay tinanong niya kung ano ang hinihiling niya. Pagkatapos ay tumawa siya at binanggit na ang lahat mula sa Mount Wasek ay pareho. Dagdag pa niya, hindi niya akalain na ang mga miyembro ng isa sa 10 dakilang sekta ay wala man lang basic manners. Sinabi niya na maraming magagaling na mga young masters ng Mount Wasek ang itinaboy na parang aso habang umaarte ng mayabang. Ngunit nakikita kung paano sila patuloy na bumalik sa Shaanxi at nagbibigay ng bulok na amoy ng plum, dapat din silang medyo mabagal na mag-aaral. Nang marinig iyon ay nagtawanan din ang iba pang kaibigan ng lalaki. Sinabi ng taong iyon sa kanya na ang dakilang Southern Edge Sect ay magtuturo sa kanila ng isang maliit na aral tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag sila ay nagkakagulo sa harapan ng ibang tao. Hindi sila sinagot ni Chung. Sa halip, umusad at pabalik, sinipa ang bote, na lumipad sa hangin. Nagsimulang magtinginan ang mga lalaking iyon. Samantala, kumilos si Chung sa bilis ng pag-ilaw, tinamaan sila at umabot sa kabilang dulo bago bumaba ang bote. Hinawakan niya ang bote at naglakad palayo habang ang tatlong iyon ay naramdaman ang mga tama na natamo nila kanina. Isinalaysay ni Chung na ang Mount Wasek at ang Southern Edge Sect ay halos sinumpa ang kaaway ng isa't isa. Walang dahilan para hindi sila magkaaway. Sa katunayan, natural para sa mga malalapit na dakilang sekta na maging sinumpa ang kaaway ng isa't isa. From the fact na pareho silang Daoist sects at pareho silang gumagamit ng sword techniques. Nagkaroon ng matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawa dahil sa kanilang pagkakatulad. Sa tuwing may pagtatalo tungkol sa kung aling sect ang mas malakas, agad itong humantong sa isang sword duel, dahil ito ay labanan sa pagitan ng dalawang pride. Dahil doon, sinubukan ng mga mula sa Mount Wasek na iwasang harapin ang mga mula sa Southern Edge Sect, ibig sabihin ay iniiwasan nilang pumunta sa Shaanxi. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso para kay Chung, dahil ang Shaanxi ang perpektong lugar para iwasan niya. Si Haiyan Ziis habang naglalaro siya, wala siyang choice kundi pumunta doon. Bagamat marami siyang naging laban, wala siyang nasimulan ni isa sa mga ito. Lumapit lang sila sa kanya para makipag-away. Ngayon na siya ay tumingin pabalik sa ito, sila ay medyo persigido. Paulit-ulit silang bumabalik sa kanya matapos silang bugbugin ng halos mamatay, na para bang may libangan silang mabugbog. Sila ay mga baliw na diretsyong sumugod sa kanya sa tuwing nakikita nila na siya ay mula sa Mount Wasek. Ang tenasidad na iyon ay malamang na isang makabuluhang salik sa Southern Edge Sect na naging ganito ito. Kaya naman ngayon ay pakiramdam niya ay malaking gulo ang mangyayari kung haharapin niya ang mga ito sa ganitong uniforme. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at nagpalit ng uniforme, sinabing ito ay magiging maayos.
Ito ay hindi tulad ng mga ito ay aktibong naghahanap sa kanya tulad ng ginawa nila sa kanyang nakaraang buhay. Kaya nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanyang destinasyon.